Hello Kathden fans! So back to back yung mga achievements at pasabog ng Kathden dito mga kasombreros ha. Maliban si Sir Alden ay Ethan meets Ethan pala ito mga kasombreros. Kasi si Tom Cruise, ang kanyang pangalan po sa Mission Impossible ay Ethan Hunt, di ba? Tapos si Sir Alden naman sa Hello Love Again ay Ethan din po. Grabe no, hindi mo masasabihin coincidence ito. Talagang part ito ng plan din ng Panginoon mga kasombreros sa kanya na ito yung mangyari. Kasi Ethan meets Ethan, parang one in a million na pareho ng pangalan, parehong blockbuster, no? Kasi hindi naman nag-uusap yung Mission Impossible writers at saka Hello Love Again, di ba? So parang tumusabi na na talagang planado lahat ng Panginoon, and Sir Alden is being blessed by God because of his heart as well. And ang una ko napansin din dito, yung postura syempre ni Sir Alden na sobrang lupit, no? Yung kanyang niyang suot po ay color blue, na which is favorite color niya mga kasombreros. And color blue ang sinuot ni Ma'am Catherine doon sa Hollywood nila na appearance mga kasombreros sa COVID theater. So napaka and yung height, no, napansin ko nito yung height. Akala ko sobrang tangkad niya, no? Pero syempre no, sa kanila parang normal lang, siguro mga 5'10 or 5'11 ito si Sir Tom Cruise, no? Si Sir Alden naman ay 5'11, tapos yung takong ng kanilang sapatos ay siguro 1 inch mga kasombreros. So hindi sila nagkakalayo, no? Parang parehong 5'11 or I would say 5'10 itong si Tom Cruise mga kasombreros. So nakakatawa kasi yung sabi niya sa kanyang kanyang post mga kasombreros ay I have no words, no? Sabi niya dito, I have no words, pero marami naman siya sasabi na marami siyang sinasalita mga kasombreros. So yung background kasi niya is yung sa Mission Impossible, kung kaya hindi natin siya maririnig mga kasombreros. Pero yun nga, no, talaga nakakatuwa kasi yung plano ni Sir Alden, let's say yung sabi niya natin na Hollywood, no, he goes Hollywood mga kasombreros sa kanyang mga future projects ay unti-unti nagkakatotoo. So ang Mission Impossible The Final Reckoning pala ay papalabas sa Philippine Cinemas, no, sa May 17 mga kasombreros. So sobrang busy ni Pops Alden, no? Baka bukas andito na ulit siya sa Pilipinas kasi nga magre-ready na naman siya sa kanyang lights camera run na advocacy mga kasombreros sa pagtakbo. So grabe, no? Talagang hindi naman kita papasalamat tayo na sobrang generous din ni Sir Alden sa kanyang mga Instagram stories, no? Kasi kung wala siyang ipopost, no, at saka yung mga Aldenatics, no, sila Miss Nathan Zaga, yung mga solid na Aldenatics and Cathdinatics mga kasombreros na mga fans na kung personal na nakakasama ni Sir Alden ay talaga nagpapasalamat tayo na updated sila kung mag-post mga kasombreros. So tapos si Ma'am Catherine naman ay ito, no, kakasign lang niya ng kontrata ulit sa BPI mga kasombreros kahapon. Sobrang ganda ng inyong box office queen mga kasombreros sa color red niya, no, sa Bangko BPI. So kasi color red yung color theme ng BPI mga kasombreros, kung kaya kulay pula ang kanyang suot, no, maging yung mga kasama niya sa litrato ay kumaga pa may kulay red din po, no, na color mga kasombreros. And bumagay ang color red with flowers sa kulay blue na tuxedo ni box office king si Ethan mga kasombreros, sa kulay red na dress din po ni box office queen. So congratulations, no, talagang back to back. Nakita mo dito na they make themselves busy para mapapag time na ng relationship, no, ay andun na mga kasombreros. So talagang nakakatuwa. And then si Ma'am Catherine din ay nag-post din siya, no, ng kanyang mga puns na pictures mga kasombreros bilang part ng kanyang TV commercial. May aabangan na naman tayong TV commercial ni box office queen mga kasombreros. So kulay dilaw naman ang color motif ng advertisement na ito kasi nga parang lemon yung flavor, tapos may ice cream. So parang ang cute. Parang props lang ata itong ice cream mga kasombreros, tapos naka-crop top siya.
And then may cap, no? May cap siya mga kasambreros. At parang sa swimming pool yata nila ito mga kasambreros, kasi nakita ko rin yung ibang artist na sa swimming pool lang nila. So parang ito mga kasambreros, no? Sometimes nasa studio ni Ma'am Kath ang shoot, and sometimes nasa kapag need or kailangan sa labas, pero most of the time nasa loob lang ng bahay ito mga kasambreros, no? Na parang less gastos at saka less effort mga kasambreros. So si Sir Alden din nag-share kahapon ng kanyang ginawa muna, no, bago dun sa sa may meet niya kay Ethan Hunt, kay Sir Tom Cruise. So naghanap rin siya ng bike shop doon mga kasambreros. So nagpa-picture din yung ibang yung mga Koreans. Hindi ko alam kung yung mga Koreans mismo ang nagpa-picture or siya lang mga kasambreros, kasi siguro kilala rin siya, no? Hindi ko alam, baka alam din naman na artista siya and so on. So ganun mga kasambreros, no? So bagay din si Pops Alden sa mga Korean kasi maputi din siya at saka singkit din ang mata mga kasambreros. So kahit saan, no, talagang yung friendliness, yung pagiging congenial ni Sir Alden mga kasambreros ay walang pinipiling lugar o bansa. Mapa-Pilipinas man yan o Korea. Basta siya ay talagang yung ugali niya ay madadala niya kahit saan mga kasambreros. So yun, no, talagang congratulations sa Kathleen. Umaapa ang blessings nila. So unang patikim pa lamang ito mga kasambreros ng ating updates sa Kathleen. Abang-abang pa kayo, and sana po ay pangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Grasyang Tinanggap. Romans 1:5-6, through Him, Jesus Christ, we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations, for His name, referring to Jesus Christ, among whom you also are the called of our Lord Jesus Christ. So, ang verse na ito mga kasambreros ay speaks about grace, no? Kung kaya yung ating title po ay Grasyang Tinanggap. Ang grace mga kasambreros, magkaiba ito sa mercy, magkaiba rin ito sa righteousness, magkaiba sa forgiveness. Parang ganito yan. May isang motorista or isang driver, for example, nahuli, no, na nag-overspeeding. Tapos hinuli siya ng traffic enforcer. Tapos nung inabutan siya ng traffic enforcer na, paano ba yan? You violated, no? Kasi overspeeding ka. So nilagyan ng ticket, binigyan ng ticket. Pero ang ginawa ng traffic enforcer, dahil gracious, no, puno ng grasya itong driver, ay pinatawad niya. But apart from that, ay nagkaroon pa siya ng one step further. Ay binigyan niya pa ng baka may baka magutom ka sa daan mo. Ito isang lunchbox, no, isang baon, isang tinapay o isang burger, for example. So maliban dun sa parang mas mataas siya na antas mga kasambreros ng mercy, kasi yung time na pinatawad ng traffic enforcer yung naka-violate, no, yung driver mga kasambreros, ay pinatawad niya pa. After niya pinatawad, binigyan niya pa ng baon. So yun ang grace mga kasambreros. Same goes sa ating natanggap na grasya, si Jesus Christ mga kasambreros. No, kung sabi nito na through Him, kay Jesus Christ ay nakatanggap tayo ng grasya at saka apostleship. Yung apostleship naman, ito po yung mga tinawag talaga ng mga like Apostle Paul na sa present generations natin ay yung mga tinawag din, no, na humayo, na maging missionary, maging evangelist, maging pastor, maging preachers, and even yung mga ordinary members ng church mga kasambreros. Kasi kahit na ordinary members tayo ng church o ng isang Christian community, sa bahay natin, we are all children of God. Okay? So lahat tayo nakatanggap ng grasyang ito. So we have that calling, no? We have that purpose sa buhay natin na kumapa yung love, yung desire, yung pag-advance ng kingdom, pag-share ng gospel, pag-share ng good news, ay nandun dapat sa puso natin. That is why yung obedience sa pananampalataya sa lahat ng bansa, no, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ ay tinawag tayo. Kaya yung tahanan natin, yun yung pinakaunang ministry natin eh. Marami mga tao na mabait sa church, no, mabait sa simbahan, pero pagdating sa bahay, okay, kayo na lang po ang humusga mga kasambreros.
mabuti sila, at saka mabuti sila, no, ay yung approach nila, yung pag-uugali nila sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang barkada, sa kanilang classmates for example, maganda. Pero yung treatment nila sa magulang, sa kapatid, sa asawa and so on, mga kasambreros, ay parang iba, no, parang hindi pleasing, mga kasambreros, na approach or treatment natin sa ating pamilya. So hindi dapat ganon, kasi yung ating ugali sa public, na when we deal with other people, let's say sa workplace for example, yung mga tao sa labas ng bahay natin, reflection yun ng kung ano ugali natin sa bahay. So kung anong dapat ugali mo sa bahay, ganoon dapat ugali mo sa labas. Pero dapat, no, mas mabuti, no, at saka mainam, at saka yung mga tao ba na nakatanggap ng grasya. Kasi makita mo at malalaman mo yung taong nakatanggap at isinasapamuhay ang grasya ng Panginoon, mga kasambreros, kaysa doon sa mga taong pagkabahala, no, walang time sa Panginoon. So hindi sila nakatanggap ng grasya. That is why hindi nila alam gaano ang purpose ng buhay, na dapat may babaw ang love after all or above all, mga kasambreros, because God is love. So ang verse na ito, no, Romans 1:5-6, ay napakagandang reminder actually sa atin, na nag-highlight ng kahalagahan ng dalawa actually, na grace at saka faith natin sa ating buhay bilang anak at saka tinubos ng Panginoon. So sabi dito is this grace empowers us to fulfill our purpose, which is to bring about an obedience of faith. So ang grace na ito para siyang gasolina, na kapag yung isang sasakyan walang gasolina, hindi siya aandar. Ganon din ang buhay natin, mga kasambreros. Kapag wala yung gasolina natin na grace, no, hindi natin masusunod yung faith. Kasi si Jesus Christ, grace He's full of grace. He's the main source of grace. Siya yung natanggap natin na grasya, kasi hindi natin siya hiningi, hindi natin deserving, mga kasambreros. Saan ka nakita ngayon ng isang traffic enforcer na apart from pinatawad yung motorista, yung naka-violate, tapos wala siyang binayad, walang binayad na pera yung motorista na naka-violate, pero binigyan pa niya ng baon after na pinatawad. So very unique. So yun po actually, na parang ano lang siya, halimbawa lang siya, no, na yun ang ginawa ng Diyos sa atin. So binigyan niya si Jesus Christ, natanggap natin yung grasya. Apart from Jesus Christ, may baon siyang dala, may regalong dala si God the Father. Si Jesus Christ din may dalang baon sa atin, which is kaligtasan, mercy, forgiveness, redemption, reconciliation, humility, and good example, mga kasambreros. So, lahat ng good traits, good behaviors, good things, mga kasambreros, ay dinala ni Jesus Christ. So may regalo si God the Father, may regalo rin dala si Jesus Christ para sa atin. So in simpler terms, ang verse na ito ay binigay ng Diyos Ama yung grace sa atin, mga kasambreros, na hindi tayo unmerited favor. Hindi natin deserve, mga kasambreros, na magkaroon ng gantong favor, na God the Father gave and sent His only begotten Son para sa atin, and then His Son Jesus Christ ay meron pa mga plethora sa ating vocabulary, superfluous at saka numerous na grace or gifts sa atin, mga kasambreros, na para matulungan tayo na mamuhay ng mga pananampalataya, yung active ba na faith, mga kasambreros. And we're not just passive recipients, okay? Tinanggap natin ito, yung grasyang ito, na taos puso, bukas puso, mga kasambreros. Hindi tayo passive nang tanggap natin, parang walang nangyari, parang walang epekto, parang walang pagbabago sa buhay natin. Yung ugali natin magaspang pa din, the way we talk and the way we approach other people, especially our family members, no, kapatid natin, asawa, magulang, and so on. So ganun pa rin. So hindi yun active recipient, mga kasambreros, ng grasya, no. Tinanggap niyang grasya ng pahapyaw, siguro napipilitan, or parang walang nangyari. So hindi yung totoong grace, mga kasambreros, ang kanyang natanggap. So we are tasked with sharing the gospel of Jesus Christ, impacting others with His love, producing obedience, and glorifying His name in every corner of the earth. So yun ang sabi natin, na meron tayong task, no? Meron tayong tayo yung living legacy, no? Tayo yung witness, tayo yung proof, mga kasambreros, na mga anak ng Diyos, na may good news, meron pang pag-asa, and that is through Jesus Christ. And Jesus Christ is our living hope. So when we receive this grace, we should be also sharing this to other people, especially within the circles of our families, mga kasambreros. Just within, no, sa loob ng ating tahanan na maghari
ang pag-ibig, pag-asa, pananampalataya mga kasembreros. And sa final thoughts natin, nagka-capture yung verse na ito ng napakahalaga no essence, great essence ng paano ba maging follower ni Jesus Christ or paano ba maging anak ng Panginoon. We have benefits, yes, we have so many benefits, no? Name it all mga kasembreros. And yung mga intangible, yung mga hindi natin nakikita na mga good traits, no? Mabait na magulang, mabait na anak, mabait na kapatid, mabait na tatay, mabait na and so on mga kasembreros, ay regalo po yun ng Diyos sa atin. So, kumbaga pa yung maging follower ka, tapos yun yung benefits mga kasembreros, mas gugustuhin mo yun kaysa material na dito, may pera dito, mayaman dito, may kotse dito, parati naman nag-aaway. So, parang mas gugustuhin mo yung mga intangible, no? Yung mga immaterial things kaysa sa dun sa mga material things mga kasembreros na hindi naghahari ang pag-ibig ng Diyos sa ating tahanan. Alright, so naman po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasembreros, and paalam po. I love you all.